Baga po tayo magpatuloy, shoutout nga pala kay Ketty Babort 6 na gramo. Natalia Gomez 4,089 at kay Ramil Kulalik. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagpapatuloy ang ating kwento sa 2 taong magkaharap parent. Matapos ipakita ng matanda ang kanyang kasanayan ay napahanga nito ang ating bida. Kaya napaisip ang ating bida na hindi niya dapat ipaalam sa matanda na bagong cultivator pa lamang siya kaya kailangan niyang magpangap ng kaunti. Sa isip naman ng matanda ay sa edad niya daw ngayon ay marami na siyang nakilalang tao. Pero ang true essence daw ng ating bida sa kanyang katawan sa bata nitong edad ay napaka-pure kaya naka-jackpot daw talaga ang ating bida. At kung magkatuloyan daw ang ating bida at ang kanyang apo ay hindi na siya mag-alala sa kanyang Zhang family na hindi aakyat sa itaas sa hinaharap. Sa isip naman ng ating bida habang nakatingin ang ating bida ay kakaiba daw ang ekspresyon ng matanda sa kanya at kung anong nangyayari ba daw. Kaya nagsalita na ang ating bida na hindi niya daw alam kung bakit siya hinahanap ng katulad ng matanda na master. Napaisip naman ang ating bida na sa novels daw na nababasa niya, tinatawag daw itong master pag ganitong antasnado, pero hindi niya daw alam kung may problema ba dito. Sumagot naman ang matanda sa ating bida at nagbigay galang. Nawala daw siyang talent at gusto niya lang daw malaman kung may asawa na ba daw ang ating bida. Kung wala naman daw ay gusto niya daw ipakilala ang kanyang apo sa ating bida. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng matanda dahil akala niya kung anong kailangan ng matanda sa kanya, gusto niya lang daw pala ipakilala ang apo nito. Sa isip naman ng ating bida na ito daw ang pinakaunang makakilala siya ng cultivator sa mondong ito. At kung may matutunan ba do kaya ang ating bida about sa usapin ng cultivation world at makapagpalitan ng cultivation experiences. Pero parang may kakaiba daw sa matanda dahil ginawa ng matanda ang lahat para lang mahanap siya. At makilala nila ang bawat isa. Dito nga ay nagsalita na ang ating bida na kung anong point ba daw na pag-usapan ng seryoso ang about sa pagmamahal. Kaya aalis na do ang ating bida dahil may klase pa daw ito mamaya kaya aalis na do ito. Pero pinigilan lang naman ang ating bida ng matanda. Dahil ang apo niya daw ay matalino, mabilis, maintindihin, maganda tulad ng bulaklak, at kapariho daw ng school na pinapasukan ng ating bida. Kaya tatawagan niya daw ito para makapunta ng mabilis dito. Napatingin naman ang ating bida sa matanda dahil hindi siya interesado dito, kaya sinabihan niya na ito ng hindi na kailangan. Pero mapilit ang matanda at nagpatuloy sa pagtawag sa apo nito habang nakahawak parent sa balikat ng ating bida. Sa isip naman ng ating bida na talagang tung cultivator ang matanda dahil ang lakas nito ay totoong napakapambihira. Sumagot naman ang apo nito sa tawag ng matanda. At ninatanong nito kung tapos na ba daw ang matanda sa seclusion nito at kung na-miss na ba daw ng matanda ang apo nito. Ngumiti lang naman ang matanda habang pinapahayag sa ating bida na sumagot na sa kabilang linya ang apo nito. Ikanaway-kaway naman ng ating bida ang kamay nito dahil halatang hindi siya interesado dito. Pero wala namang pakialam ang matanda dito at nagpatuloy parent sa pagkausap sa apo nito, na wag daw siyang sisihin nito dahil na-miss niya lang daw ang apo nito, at sa araw na daw nato ay espesyal ang matanda na pumunta sa school nito para makita ang apo niya, kaya dapat daw siyang hanapin nito. At sumang-ayon naman ang apo nito sa matanda. Kaya binabana ng matanda ang cellphone nito. Pero nagsalita naman ang ating bida na hindi niya daw didisturbuhin ang master at ang apo nito para enjoy ang family happy moments nila. Kaya aalis na do ang ating bida at pupunta sa klase nito. Pero inakap lang naman siya ng matanda dahil maghintay lang daw ito ng 10 minutes dahil papunta na do ang apo nito, tsaka pa daw decision ng ating bida pag nakita na nito ang apo ng matanda. Sa isip naman ng ating bida na halatang naiilang na wala daw siyang time makipaglandi sa ngayon. Pero nagpost lang naman ang matanda na parang makikipaglaban na ang apo niya daw ay maganda at mabait na apo.
At napakapambihira lang daw itong makita sa hundreds na babae kaya masigurado daw ng matanda na hindi magsisi ang ating bida. Pero hindi naman nagpapatalo ang ating bida-bida at naghanda rin ito ng post na pangdepensa sa matanda, dahil ngayon daw ay nakafocus lang daw ang ating bida sa cultivation, at hindi niya pa daw iniisip ang personal na buhay gaya ng pag-ibig. Kaya hindi na daw nagmatter kung gaano kabuti ang apo nito dahil hindi daw interesado ang ating bida dito. Kaya nagtagisan na ng lakas ang ating bida at ang matanda na parang makipaglaban sa isa't isa. Sa isip naman ng matanda na hindi lang daw mabuti ang kakayahan ng ating bida at hindi na rin daw masama ang papatuloy ng ating bida. At hindi daw madali sa edad ng ating bida na mananatiling kalmado sa sitwasyon nato. Pero parang naiinis na nga ang ating bida sa matanda kaya sinabihan niya na ito na bitawan na daw siya ng matanda. Pero sumigaw lang din naman ang matanda na wag daw lumawala ang ating bida sa kanya. Kaya habang nakayakap pa rin ang matanda sa braso ng ating bida, ay sinasabihan niya ito na marami daw siyang mga resources, at kailangan lang daw ng ating bida na sumang-ayon sa matandang katulad niya na magkatuloyan sila ng apo niya at magkaroon ng anak. Bigla namang kumislap ang mata ng matanda at kung hindi daw papayag ang ating bida ay magdadabog siya sa kalaseda at magpagulong-gulong. Wala namang nagawa ang ating bida sa pananggagawa ng matanda dahil parang isip bata ito. Dito nga ay nagdrama pa ang matanda na kung bakit daw siya inaapi ng ating bida, ang matandang katulad niya daw. Hindi naman maitsura ang mukha ng ating bida dahil hindi niya na alam ang gagawin dahil naiinis na siya sa pananggagawa ng matanda at sa pinagsasabi nito. Makikita naman natin na may papalapit sa kinaroroonan ng ating bida. Habang nakayakap ito sa paa ng ating bida ay may tumawag naman dito na lolo. Ito pala si Xiaoning, nagulat dahil sa pananggagawa ng kanyang lolo at hindi nga ito makapaniwala sa nasaksihan. Habang nasambit nito sa isip niya ang pangalan ng ating bida na Li Shulai. Dito nga ay tumayo ang matanda at kumikinang dahil tagumpay niyang mapagtagpi ang dalawa. Pero nagulantang naman ang ating bida sa nalaman nito dahil ang apo pala ng matanda ay si Xiaoning. At nagtataka naman na tinatanong ni Xiaoning kung anong nangyayari at bakit daw kasama ng matanda ang ating bida. Hindi pa nakasagot ang matanda ay binalingan niya na ang ating bida na kung bakit napakawalang hiya daw nito. Dahil nang hindi daw siya mapilit nito ay nagsimula naman daw ang ating bida na magpapansin sa mga taong malapit sa kanya. Kumaki naman ang tinga ng matanda na nakikinig sa pinagsasabi ni Xiaoning kung nagpapansin ba daw kay Xiaoning. Parang hindi raw may pagkaintindihan dito. At nagtataka naman ang ating bida sa pinagsasabi ni Xiaoning at hindi na alam ng ating bida ang gagawin nito. Pero bago pa man lumala ang sitwasyon ay linipitan na ng matanda si Xiaoning at making daw ito sa kanya. Pero pinatigil lang naman ang matanda ni Xiaoning dahil sasabihin niya daw na ang ugali daw ng ating bida para sa kanya ay walang kwenta. Pero harassment lang daw. At maliwanag daw na nire-reject niya daw ito kaya wag na daw siyang guluhin ng lolo nito. Sa isip naman ni Xiaoning na patuloy daw na ginamit ng ating bida ang mga lumang tricks nito habang namukha namang aso ang ating bida sa isip ni Xiaoning. At na-imagine pa nito kung paanong nakuha ng ating bida ang loob ng matanda sa pamamagitan ng pagtulong nito. At ang pagsubok daw na kunin ang loob niya sa pamamagitan ng pag-target ng ating bida sa pamilya niya ay lalo daw na nagpapaayaw sa kanya sa ating bida. Kaya kinakapkapan naman ni Xiaoning ang lolo nito habang nakataas ang kamay ng matanda at kung binubuli ba daw ito ng ating bida. Klaro daw ang university student pero ang pagbuli daw sa matanda ay walang respeto. Dito nga ay hindi na nakatiis ang ating bida at tinatawag ang pangalan ni Xiaoning dahil nagsisilita daw ito ng walang kabuluhan ng matagal at kung hindi pa ba daw yun sapat.
Pero sumingit naman dito ang matanda na kung anong nonsense ba daw ang pinagsasabi ng apo nito na dapat daw magsalita ito ng maayos. Dahil napagod lang daw siya sa pagtayo kaya humiga daw siya para makapagpaghinga, palusot naman ng matanda sa apo nito. Sa isip naman ng matanda na ang gwapong katulad daw ng ating bida ay sekreto daw pala na nakakrush sa apo nito. Pero sumagot naman dito si Xiaoning habang tinuturo ang ating bida na wag daw matakot ang lolo nito dahil pro-protectionan daw siya nito. Sumagot naman ang lolo nito na dapat daw itong humingi ng tawad sa ating bida dahil na misunderstand niya lang daw ang mabait at sincere na ating bida. Pero tinuro lang naman ni Xiaoning ang ating bida na kung ang ating bida ba daw ay mabait at sincere na tao. Sumagot naman ang ating bida kay Xiaoning na o daw siya ay mabait at kind-hearted na tao at kung may problema ba daw dun. Sinabihan naman siya ng lolo nito na humingi ng tawad sa ating bida. At nagtataka naman na sinabi ni Xiaoning na kung hihingi ba daw ng tawad sa ating bida. Umiling-iling naman dito si Xiaoning. Dahil hinding-hindi daw siya hihingi ng tawad sa ating bida. Sa pagkarinig naman ng lolo ni Xiaoning sa pinagsasabi nito ay sinigawan niya ito na humingi ng tawad sa ating bida. Napaiyak naman dito si Xiaoning sa ginawa ng lolo nito sa kanya dahil hindi niya lubos maisip na kakampihan ng lolo nito ang ating bida, at nag-travel daw ang lolo nito ng malayo para visitahin siya ng malayo para lang ba daw sigawan siya. Kaya biglang ang umalis ng patakbo si Xiaoning dahil wala na daw siyang pakialam sa lolo niya kahit kailan. Tinawag naman siya ng lolo niya para pigilan. Kaya nang makaalis na ng tuluyan si Xiaoning ay napabuntong hininga ito dahil ang batang yun daw ay walang nalalaman na mabuti. At biglang ang ngumiti ito na tinitingnan ang ating bida dahil mayroon lang daw hindi pagkaintindihan dito, kaya kakausapin niya daw ang apo nito pag uwi niya, kaya sa tingin niya daw ay hindi gumana ang ginawa niyang pagpares sa kanila. So pwede na ba daw siyang umalis sambit pa ng ating bida? Pero linipitan naman siya ng matanda dahil ang totoo nalaman niya daw na bagong cultivator pa lang ang ating bida, kay wag daw itong matakot na malaman niya ang kahinaan ng ating bida, at napatingin naman ang ating bida sa matanda. Tungtong pa ng matanda na ang cultivator unless na sinadya mong itago ang iyong lakas pero ang kakayahan daw ay klarong makikita. At sa pagtingin lang daw sa vital energy ng tao ay masasabi mo na ang cultivation level nito, at nagulat naman ang ating bida sa nalaman nito. Sa totoo lang daw ang matchmaking daw na ginawa ng matanda ay second choice lang daw, pero ang totoong layunin niya daw ay mag-build ng connection sa ating bida. Dahil bago pa lang daw ito sa pag-cultivate. Pero ang vital energy daw ng ating bida ay kahanga-hanga na pure, kaya sigurado daw ang matanda na may special na potential daw ang ating bida, at extraordinary na talent para gawin daw ang ating bida na kandidato sa cultivation. Sa isip naman ng ating bida na ito daw pala ang iniisip ng matanda, gusto niyang pagparizan ang cultivator na makokilala nito. At ang benefit daw ng pagkabuhay muli ay nakakapagbibigay daw sa ating bida ng high qualities. Dito nga ay patuloy pa rin ang matanda sa pagsisilita na sa tingin niya daw na hindi daw willing ang ating bida na ipakita ang cultivation ng ating bida dahil napaka-cautious daw nito. Pero daw naintindihan niya daw yun dahil sa cultivation world daw ay ang pagpanatili ng pag-iingat at pagdepensa sa iba ay magandang practice sa sarili. Bigla namang sumeryoso ang matanda dahil kung hindi daw ay mayroong taong gustong pumatay sa'yo at pag nakawan ka anong gagawin mo. Besides daw hindi niya na daw itatanong kung mayroon sekbado ang ating bida o kaya ay matuto ito ng sarili niya lang. Kaya ina-admire daw ng matanda ang karakter ng ating bida sa pagpapahalaga nito sa cultivation, at reni-respeto niya daw ang pagkakaintindi ng ating bida rito, kaya darating daw ang panahon na maging dakila daw ang ating bida. At sana daw ay makilala niya ang ating bida sa early stage, at kung ma-reach na daw ng ating bida ang peak ng cultivation ang kanya daw Zhang family ay makabenefit sa pagkakilala sa ating bida.
Napajetty naman ang matanda sa isip nito dahil sa tingin niya daw ay na-convince niya na ang ating bida, at gagamitin pa daw siya ng isang tricks. Kaya bago pa makaalis ang ating bida ay humabol ng salita ang matanda, na sa linggo daw na ito ay magtipon-tipon ang mga cultivators sa Qingyunguan, sa Laojun Mountain. At para daw ipakita niya ang kanyang sincerity, ipakilala niya daw ang ating bida sa senior sister na nandoon. At kahit na daw siya ay master sa third realm pero hindi pa daw siya nakapag-breakthrough kaya hindi niya daw magagabayan ang ating bida ng matagal. Pero ang senior sister niya daw ay mas makapangyarihan na individual ngayon. At kung sasali daw ang ating bida sa sect nito ay napakadali na lang daw ng advancement ng ating bida. Sa isip naman ng ating bida na sa mundo ba daw na ito ang third realm ay mako-consider na ba daw na master. Pero kahit na daw ang matandang ito ay parang unreliable sa action nito, pero napaka-straightforward naman nito, at may malinay na motibo. At karapat-dapat na gawing kaibigan. Pero higit daw sa lahat ang pag-cultivate ng sarili mo lang ay para lang daw pagtawid sa ilong ng nakapikit, at walang masiguraduhang daan, at mas mabuti pa daw na subukan daw na maramdaman ang ibang daan. At sa mata daw ng ating bida ang lakas daw ng matandang si Zhang Chaoyang ay no-match daw sa ating bida. Pero ang senior sister daw nito ay mas mataas ang naabot bilang cultivator. At sa tulong daw nito makaka-improve ang ating bida ng mahusay. At nagsalita na nga ang ating bida dahil honest daw ang matanda sa ating bida ay hindi na daw siya makakatangi pa. Since naka-decide daw ito na suportahan ang ating bida, ay susuklian niya daw ito sa hinaharap. Dito nga ay napapikit na iniisip ng matanda dahil sa tingin niya daw ay na-convince niya na ang ating bida. At para daw sa apo niyang si Xiaoning ay kailangan niya daw ng karagdagang effort para daw masigurado na walang hindi mabuting pagtrato sa bawat isa. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Nagpapatuloy ang ating kwento sa kay Xiaoning na naglalakad, na sa isip nito na ang lolo niya daw ay mayroong kakaiba, at siya daw talaga ay hindi maintindihan ito, baka nakainom ba daw ang lolo niya. Dahil 3 beses na daw siyang tinatawagan at pinakikiusapan na makipag-date kay Shulay. At talaga ba daw na may talent ang ating bida sa cultivation, pero kakaiba daw yun dahil para lang sinasabi na umakyat sa puno ang baboy. Pero mabuti daw dahil speaking of the devil nagpakita na daw ang ating bida. Dito nga ay pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan ang ating bida ni Xiaoning at ngumiti naman ang ating bida na nagpapasalamat. Pagkatapos ay sumakay na rin si Xiaoning at umalis na nga ang sasakyan ng mabilis. Sa loob naman ng sasakyan ay busy ang ating bida sa kanyang ginagawa habang nakatingin sa kanya si Xiaoning. Naalala naman ni Xiaoning ang sinabi ng lolo nito na ang lahat daw ay hindi lang pagkaintindihan. At ang lolo niya daw talaga ay gusto siyang ipakilala sa ating bida at hindi daw talaga alam ng ating bida na siya ang ipapakilala rito. At tingnan daw ni Xiaoning bakit niya daw kinakausap ang ating bida ng ganoon. Dahil si Shulay daw ay mabuting binata na may ambisyon. At hindi niya daw alam bakit pakiramdam niya daw ay nagbago na ang ating bida. At mas lalo pa do itong naging gwapo katulad ng nagre-recap. Dito nga ay sinampal ni Xiaoning ang mukha nito dahil wala daw siyang pakialam sa ating bida. Pero daw dahil ang ating bida ay napaka-cool na, at pinupuri pa ng kanyang lolo na mayroong potential, kaya para daw nagkakagusto na siya sa ating bida. Pero busy pa din naman si Shulay sa kanyang ginagawa at sinusulat ng ating bida ang kanyang mga target na napagtagumpayan na. Sa isip naman ng ating bida na napadala niya na do ang CD ng nagdaang linggo, pero wala pa rin daw respond kay Hong, at kung mayroon daw kayang hindi magandang nangyari, o kaya hindi nabigay ng receptionist ang CD sa kanya, at baka naman hindi. Ang program segment na yun ay linaanan daw ng ating bida ng maraming oras sa pag-encode.
Base sa Yang Feilong's reaction ay humanga ito nang makita kaya hindi ito tumigil sa pag-contact sa ating bida. Pero daw ang maliit na dahilan kahit na hindi mag-respond ito ay mayroon namang backup plan ang ating bida. Dahil daw siya ay nabuhay muli at ma-develop daw ng matiwasay nang walang nakaharang ay hindi rin daw yun magandang bagay. Napalingon naman ang ating bida ng kaunti. Pero nagulantang naman si Xiaoning dito dahil baka daw napansin ng ating bida na tinitingnan niya siya. Sa isip naman ng ating bida na nagtataka na kung anong nangyayari ba daw kay Xiaoning bakit ito namumula. Sa isip naman ni Xiaoning na kung anong ibig sabihin daw ng paningin ng ating bida bakit daw ina ang ekspresyon nito at para daw nakita siya na naguguluhan. At pagkatapos ay pinaba ang ulo nito at nagpatuloy sa pagsusulat. At kung anong ibig sabihin daw nito. Bumalik naman ang alaala niya sa ating bida na sinasabihan ito na kung gaano daw katagal ng ating bida na sundan siya. At huwag daw subukan ng ating bida na kunin ang atensyon niya dahil hindi niya daw magugustuhan ang ating bida. At nung time na sinabihan niya ang ating bida na na-realize ba doon ng ating bida kung anong gulo at nakakaabala ang ginawa ng ating bida. Pero sinagot lang naman siya ng ating bida na siguro mag-focus ito ng higit pa na seryoso sa buhay nito at good luck na lang sa'yo. So ang lahat daw pala ng mga iyon ay imahinasyon niya lang. Habang naglalakad naman ang tatlong ay nauuna naman si Xiaoning sa dalawa dahil ang daan daw na ito ay malapit na sa mountain peak ay manatili pa rin daw na deserto. At dito nga ay nagsalita na ang ating bida na kung papasok ba daw sila sa Qingyunguan. Sumagot naman dito ang matanda na kung sino lang daw ang nag-cultivate ang magkakaroon ng domain. At ang cultivator lang daw ang makakakita nito kung hindi ka daw makakalagpas sa barrier, hindi mo makikita ang nasa loob. Ganun pala sambit naman ng ating bida. Makaraan lang ang ilang minuto ay makarating na sila ng pasukan na parang The Mint Ion at nauna naman dito si Xiaoning. Sumunod naman ang ating bida na namamangha pa. Sa pagkapasok nga nila ay bumungad ang magandang lugar at dumating na daw sila sambit ng matanda. Sa isip naman ng ating bida na ito na pala daw ang teritoryo. Kakaibang lugar daw yun kaysa totoong Daos temples. Pakiramdam daw ng ating bida ay lumulutang siya sa mga ulap. At sana daw isang araw kung naabot na ng ating bida ang tugatog ng cultivation ay magkakaroon siya ng ganitong sariling teritoryo. Bigla namang nagulat ang ating bida. Dahil may napansin ito dahil ang kay Xiaoning daw true essence ay napakahina na parang hindi nag-exist. Totoo ba daw talaga na ang ganoong level ng true essence ay makapag-cultivate? Habang si Xiaoning naman ay napansin niyang tinitingnan ng ating bida ang dibdib nito. Sa isip naman ni Xiaoning kung saan ba daw nakatingin ang ating bida. Babang tinatakpan niya na lang ang dibdib nito. At galit nga itong tumalikad at sinabi sa ating bida na manyak. Nanlumo naman ang ating bida dahil naakyusahan na naman siya at na-misinterpret. At dito na lang po muna mga idol at abangan ang susunod na mangyayari sa ating kwento. Salamat.